May hapon ka ninyong tanan. Bilib na talaga ako sa mga kabataan. Kasi sa UP wala pang klase, pero mayroon dito maraming estudyante taga UP. Inibita din niya ng eskwelahan. At saka, parang yun kasi sa panahon namin, pagkatulan, hindi kami pumapasok, nanonood kami ng sine. Di ba yung pinakamasarap o mag-hang-out sa mga coffee shops. So, I congratulate you, believe ako sa inyo. And medyo may pag-asa at bayan. Kung kayo ay nag-interest, kung anong nangyayari sa DAP. Ngayon, ibahin ko ng konti yung aking approach sa topic na ito dahil sigurado naririnig niyo na ang aking mga ibang presentations sa television. Karamihan sa inyo, halos lahat sa inyo, estudyante, researchers, or faculty members. Saka palagi akong ini-introduce na Treasurer of the Philippines, former. Pero itong posisyon kong ito, hindi ko nakuha sa aking paging treasurer. Kasi yung treasurer huling parte na yan sa pag-release na yan ng pera. Ang aking perspektibo, nakuha ko dito sa college, National College of Public Administration and Governance. Dito ako natuto kung ano ang public finance, kung ano ang public fiscal administration. Dito ako tinuruan na ang public fiscal administration ay kombinasyon ng economics, ng politics, at saka ng administration. Kaya hayaan niyo ako na kunwari, balik school tayo, ay mga tayo, wala pa namang klase, pero yung kukuha ng 131, ngayon po nga mag-enroll ng 231 at saka sa ECO ng public finance, kailangan maintindihan natin itong issue kasi kanina si Harry, napakaganda, part-time estudyante din niya sa law, ay pinakita niya yung perspektibo sa DAP from the legal perspective. Ngayon tingnan natin at tanong natin sa sarili natin, kasi yun ang tinuturo sa inyo ng Public Fiscal Administration, yun ang tinuturo ninyo sa Public Finance, sa School of Economics, at saka sa mga related na subjects. Tanungin natin ang sarili natin, after this seminar, is the good Public Fiscal Administration? Kasi isang required subject din yan, di ba? At saka sa ibang mga eskwelahan, yung Public Finance. Tapos i-judge ninyo, dahil balang araw magiging presidente kayo, balang araw magiging secretary of the budget kayo, balang araw magiging member kayo ng cabinet, balang araw magiging oposisyon din kayo. So, my perspective, this is why you will notice na bakit pareho ang paningin namin ni Secretary Benjokno. Sa totoo lamang, kami ni Benjokno, hindi kami nakikita. Actually, nagulatan na lang kami, nung nag-awat kami sa Korte Suprema, petitioner siya, petitioner din ako. Bakit? Maski hindi kami nakikita, halos hindi kami nag-uusap-usap, pareho ang aming paningin. Dahil pareho kami taga National College of Public Administration and Governance. Benjok na naman ay graduado na School of Economics. Kasi doctorate in economics. Pareho kaming dalawa na nakita at close range ang actual na workings ng pamahalaan. Siya ay nagiging undersecretary of the budget. Ako naman nagiging president, nagiging vice president ng UP. Kaya alam ko yung fiscal autonomy na yan. Then ang UP may fiscal autonomy, nagiging treasurer of the Philippines. So, maski kung anong issue involving public finance, parehong paningin namin dito kami natuto, dito kami sa UP natuto. Kung ano ang tama. So, very briefly, kaya I hope you don't mind, mag-review lang tayo ng ilang konsepto. Kasi madali naman natin makalimutan yan. So, una, ano ba yung public finance? Simple lang. Tinuro sa inyo sa economics, at saka sa public and fiscal administration, refers to the inflow, pagpasok ng public resources, at paglabas, pag-convert itong resources into goods and services for public purposes, for the public good, and not for private and personal good. Simple lang, inflow ng resources galing sa taong bayan, outflow ng resources balik sa taong bayan. That is the
standard definition of public finance. That is the gross definition of public finance, okay? So tawag niya development goals. Ano naman ang public fiscal administration? Mahaba, but I will just summarize. Ang public fiscal administration policies related to inflow na naman, taxes, anong ibang klaseng income nila, pangungutang, tapos outflow sa policies ng financial resources through the implementation of the national budget. Wala yung mga off-budget items dyan. So, it includes, ito importante ito, it includes accountability with the Commission and Audit as the lead institutions. And ito importante ito. This definition was written during the 1980s. It is a classic book that all public fiscal administration students read and memorize. It is memorized by all graduate students who take up the comprehensive examinations. All of the above activities take place within the framework of the Constitution. You will remember those of you who are taking PA 11, PA 201, 203, 208, palagi kayong sinasabihan, you always start with the Constitution because yun ang pinaka-framework ng pagpapamalakad ng ating pamahalaan. So yun ang kasulat yan. This book, as I said, was written before the 80s pa nga, pero sabi, it has to be within the framework of the Constitution. Next. Now, mayroong sinasabi na public finance cycle. Mahalaga din ito. Ano yung public finance cycle? Fiscal policy, yon ang mix ng policy on taxes, on expenditures, borrowing, and accountability. Yon, sino ang maglilid ng paggawa ng fiscal policy? Ang pamahalaan. Because ang gumawa nito, ang presidente, ang NEDA, ang economic team, ang gumagawa ng FID. So kanila yun. Kung mayroong kapamilyan, kanilang mali yun. Taxation and revenue administration, alam na natin yan, hindi kailangan. Resource allocation and budgeting. So kailangan may pera ka, may estimate ka kung magkano pera papasok, pagkatapos binabudget yan. At saka dahil, importante din ito, dahil ang kita natin, galing sa taxes, hindi sapat. Never nangyari yan na nag-exceed tayo. Ito, pinoint out ito ni Justice Carvey very, very clearly, nangungutang tayo. Kaya part ng DAP na sinasabi na ngayon, umabot ng 267 billion pala. Nag-umpisa ng 133 billion. The latest estimate from Secretary Abad is 267 billion. Part of that is borrowed. And you are going to pay it. Wait until you work. But even now, you are paying that debt because you are consuming and you are paying value-added taxes. And finally, ako ang naglagay niyan. Kasi sa public finance cycle, hindi sinasama yung accountability. Ang accountability ang mahalaga. So, tandaan ninyo yan. Maski anong transaksyon ng government, whether it be DAP, whether it be the budget of the Department of Health or the budget of UP, tandaan ninyo na ang framework ay konstitusyon, mga batas, at saka sumusunod sa tinatawag na public finance cycle. Okay, next. I'm doing this kasi alam naman ninyo yung iba mga kontrobersya. Ano yung tinatawag na budget process? Anyway, yung budget process, those who have read the decision of the Supreme Court, this is also explained in the Supreme Court. Can you imagine the Supreme Court explaining what the budget process is all about? Una, sino ang nag-prepare ng budget? Sino ang nagpo-propose ng budget? Ay, hindi pa pala kayo, wala pala kayong klase pa, kaya hindi pa naturo sa inyo. Ang nag-prepare ng budget ay ang executive. On Monday, ano mangyayari sa Monday? The SONA. On the day of the SONA, pinipresenta ng Presidente ang proposed budget. Ito ay super 10 kilo. Ako, sa edad kong ito, hindi ko na yan maaalsa. 6 na volume ito. Detalyahan yung detalyado. Yung kalsada galing sa ganitong baryo, yung eskwelahan sa ganitong sitio, yung ospital sa ganitong syudad, ayan yan nakalista lahat.
Ipipresent yan. So, nanggagaling yan sa kanila. The preparation is done by the executive. The appropriation, the legitimation, ang pag-aproba ay ang Kongreso. Pero yung mga detalye na inaprobahan ng Kongreso ay galing sa executive. Kaya kung magsabi ka, nagkamali pala kami by 267 billion, mali pala yung mga programa, mabagal na ito, hindi namin nalagay sa mas mabilis ng mga proyekto, kasalanan niya ng executive. Kasi sila ang nagpo-propose. Yan. Okay? That's done by the executive. Accountability, sino ang naniningil? Again, for those of you who are going to take up public fiscal administration, sana maging estudyante ko kayo. Nga lang, ituturo ko fiscal policy anyway, is budget accountability. Ang lead agency, ang constitutional body, lahat-lahat galing sa Constitution ito. Yung budget process nasa Constitution. Yung budget preparation nasa Constitution. Yung accountability, isang chapter ng Constitution tungkol sa accountability. Anong sinasabi nilang trabaho ng Commission on Audit? Hindi naman kasi biro ng COA daw yung COA. No? Ang constitutional duty ng Commission on Audit is to settle all the accounts. Kung halimbawa hindi magkakasundo, anong dapat presyo nitong building na ito, ang COA ang mag-determine. Magkano ang liability na isang person na sinasabi niya, hindi siya nakikinabang, COA ang nagsisettle. That is the constitutional duty to settle all accounts of government. Kaya ngayon sa tanong, who is guilty, who is not guilty, sino ang dapat magbayad, that is the COA's duty in terms of the financial aspect. Ito, wala ito sa books because I don't think it has ever happened. In such a big way na umaabot sa Supreme Court na nagiging malaking issue yung sinasabi ko dito ako nagdagdag sa preonesian budget adjudication. Kasi kung hindi magkasundo, ang legislature, ang executive, o mismo ang taong bayan, hindi sa budget, ang nag-a-adjudicate, yan ang trabaho. Tinuro sa inyo yan, ng high school pa kayo, ng functions ng judiciary, ng legislature, at sa ng executive. The judiciary adjudicates, settles disputes between the two branches of government and even other parties, especially where the Constitution is affected. So we begin and end with the Constitution in public finance. Okay, next. So now, what is the legal basis of the budget? Kasi budget pinag-usapan natin. Ang DAC ay mahagay tamang extension ng budget. It's the Constitution. We start with that. Ewan ko sa inyo, pero ewan ko kasi nung nag-aral ako ng PA 201, yun ang unang pinupok sa ulo namin itong Kati Guzman na ang pinaka-basis talaga ng public administration, mag-uumpisa ka sa Constitution. Existing budget laws, and then the Appropriation Act, which in itself is a law. And don't forget, contains special provisions which are also considered constitutional. Next. Marami na kayong alam, makaresign na kayo this August mag-enroll ninyo. What is the status of the DAP? Hindi ko na kailangan niya i-explain kasi i-explain na yan ni Roque at saka ni Raisa. Unconstitutional on 3 grounds, yung savings, cross-borders, funding, ito para sa akin. Sa tatlong kasalanan ito, hindi ba sa reliyon mayroong binal sin, mayroong mortal sin, mayroong sin namin, na pwede na rin. Ang mga bata, alam nila yung mga ganyan. Ang third para sa atin, yung mga pinaka-unforgivable. Yung mag-fund ka ng projects na walang appropriations. And that is explicitly stated in the Budget Circular 541. Dito talaga nadikdik ang Secretary of the Budget during the hearings. Na bakit pati mismo si Chief Justice nag-complain siya, bakit sa kadaming abogado, bakit sa kadaming kaalaman na naiipon sa ating gobyerno, pamahalaan sa DBM, sa Office of the President, sa NEDA, bakit napasali ang mga proyekto na walang original appropriation? Because
I hope and I suppose, when you take, di ba mayroon kayong subject na administrative law? Yan, lalabas yan. No expenditure can be expended without the corresponding appropriation. Ay nangyari yan. Ayaw niya magsignal. Oo. Masyadong na-excited. Sige nga. Anong nangyari? Nandun na sana ako sa... Anyway, we proceed, no? Hanapin ko muna kung saan na yung... sa aking... Sinabi ko na kung anong status ng DAP, di ba? Hindi ko na yan uulitin. Now, what is the status of DAP? Sinabi ko kanina, on 3 counts yan. Constitutional, declaration and savings, pinaliwanag na yan sa dalawang speakers natin. Cross-border, yung transfer. Alam nyo, iba, maski sa mga personal na relationship, ba hindi pwede ang mga cross-border? Punta ka sa kabilang bakod. Bawal yan. Alam mo, halimbawa, binigay ko ang example. Kasi palagi sa radyo, paliwanag mo ako na yung cross-border. Kasi halimbawa, sa isang pamilya, nandiyan si mami, nandiyan si daddy, posible nagtrabaho silang dalawa, posible isa lang nagtrabaho. Ngayon, may usapan sila. Kung magkaroon sila ng saving, may budget sila, gagawa sila ng bahay, 2 million. Ayun pala, ang natapos na bahay ay 1.5 million lang. Di may savings sila. So, mag-usap-usap sila, ang mga bata, si mami at saka si daddy. Ngayon, na-discover nila na yung palang 500,000 na savings nila, may cute silang kapitbahay, cry ng cry kasi may butas yung bubong niya, tumutulong. Binigay pala, hindi alam ni mami at saka hindi alam ng mga kabataan. Si mami naman na nagtatrabaho, meron din pala siyang tinatago sa kanyang personal bank account na para makaverify siya. Tapos, si daddy naman, mayroon sa medyas niya. Kung sino ang lugi? Ang mga bata. Kasi yung mga bata, dapat makinabang sa kita ng buong pamilya. Ibibigay mo sa kapitbahay, so umakyat ka doon sa kabilang bakod. Para ipamibigay mo na nagkukulang naman ang sarili mong pamilya, sarili mong mga anak. Then binibigay mo, dahil cute siya kasi So, ang pang-apat na sinasabi dito ay unprogrammed funds. Pinaliwanag din yan. Ang unprogrammed funds, alam mo this year how much is the unprogrammed funds? It's 139 billion. Pero magagamit ko lang na special provisions dyan. Maliit na letra na halos hindi ko na mababasa when you exceed your projected revenues vis-a-vis your expenditures. And the Supreme Court was not satisfied. Next. Next na. So ano na nga yung status ng DAP? Alam natin, dalawang impeachment complaints, sinabi yan ni Harry. Yan ang kabutihan kung medyo nasa palagitnaan ng speaker dahil hindi mag-take up na. The Senate started hearings today on the DAP. Somebody better ask me my reaction on that because I will answer. Then special mention yung pangalan ko. Alam mo, these days, kung ano nang lumalabas tungkol kay Briones at saka kuminsan kay Joko. Meron mo sa isang blog sinasabi na ayan si Liling Briones, isa yan sa mga headless chickens daw na running around the public issue. Sabi ko, maganda naman tawagin kang chicken, pero sana spring chicken, hindi naman yung headless chicken. After this presentation, you decide if I am headless. Okay. Kapag motion for reconsideration, alam na ninyo yan. Pinaliwanag na yan sa inyo ni Harry. Next. Next, Ego. So what is the defense of the president? Nasabi, boy, the president does not steal. No one is accusing him of stealing, and you all know that right from the beginning. He is accused of violating the Constitution. Sinasabi, culpable violation of the Constitution. Pero sinabi na rin kanina, but I will quote it in full, sinabi ni Harry Roque, under the revised penal code,
and also in the Anti-Graft and Corrupt Practices Act of 2019, kami ako, si Professor Danny Reyes, si Professor Lily, memoryado namin back and forth yung RA 3019 dahil nag-aaral kami, specialization namin ang Corrupt and Corrupt. Itong isa sa mga what is considered as a corrupt act, entering on behalf of the government into any contract or transaction manifestly and grossly disadvantageous to the same, whether or not the public officer profited or will profit therefore, it doesn't matter, constitutes corrupt practice and is declared to be unlawful. Ayun. Dalawa yan. Ang criminal code at saka ito. Next. This is 292. Sorry. This is 292. In-explain na yan. Dalawa lang ang paliwanag yan. Hindi ko na ulitin. Both sides na yan. Si Raisa nandun din si Harry Roque. Pero ang sasabihin ko lang, na-discuss yan in full sa Supreme Court decision. Sabi ng iba, there is no mention of the administrative code in the Supreme Court decision. Ang na-mention kasi doon, ang PD 1177 at saka yung Demetria versus Alba case. Okay. Now, sinasabi, sayang naman, how dami-dami na, the budget reforms, pinago na namin ang budget. Mayroon tayong zero-based budgeting, mayroon tayong performance-based budgeting, mayroon tayong GAA as release document, etc. At saka if you use your computer, makita mo pa agad ang estado ng budget. By the way, ang mga reforms na ito apply only to 1/2 or less than 1/2 of the total expenditures of government. Why? Kasi ito, mga requirements of budgetary reforms, detalyado. 1/2 of the budget, walang detalye. Nandyan si lump sum appropriations, nandyan si automatic appropriations, nandyan si debt service na sabi ng isang budget secretary, taguan yan ng extra money. Parang mga asawa ba magtatago sa medyas. So, medyo ko yung mga misis na saan kaya sa refrigerator tinatago. Yung extra money nila. Oo. So, ayun. So, hindi yan applicable. Dahil right now, somebody was talking about the 2015 budget. How much is 2015 budget? 2.6 trillion. How much is the total budget of the agencies? Total budget of the agencies is 1.2 trillion. So, ibig sabihin, more than 1.3 trillion, wala pang detalye. Nandoon magtatago si lump sum, si debt service, si malampayan, si MBUC, si PAGCOR, remittances. Kalahati kasi total expenditures, and I'm sure your teachers will teach you that total expenditures, 2.6, total appropriations act, tingnan ninyo yung appropriations act, is always less than 1/2. Kasi doon yung mga detalye na kalista yung mga agency. So yung reforms na yan, nakatutok doon sa 1/2. Dahil doon ang may detalye. And by the way, kung ganyan, I have to speak in Iran also, parang excited ako. Kasi pagod na yung mga utak ninyo kanina pa kayo nakaupo. Kailangan mataas parang akong lola na naging sa mga ako na inip na, gusto na maglaro. Gusto na maglaro ng sine o gusto matulog. Matulog masarap din. Anyway, kung ganyan talaga kagaling, because somebody said on radio, on TV, sayang naman all the reforms. Or the wonderful reforms. Kung ganon ka-wonderful ang mga reforms which were initiated with the World Bank and spent for by the World Bank, like yung open budget system, etc. Kung ganon kagaling, bakit nakalusot si Napoles? Bakit nakalusot si Pida? Bakit nakalusot si Da? This is because these are the lump sums. And so I would like to remind those who are teaching public fiscal administration, whether at undergrad or at the graduate level, do not forget the lump sum appropriations. Just don't look at the agency budgets, but I'm sure Dr. Quaresma will take care of that. Okay. The need for flexibility. So that is the standard complaint
of all husbands, of all children who get allowances. Sobrang namang detalye yung hinihingi sa amin. Sana ano na lang, bigyan na lang kami ng lump sum ng 2,000 pesos. Bahala na kami. Grown-ups na kami. Tagayumin na kami. Pati hingyan pa ng detalye kung ano gagawin. Kasi sabi ng nanay, baka mag-PA 201 kayo, o 101, o PA 11 kayo sa Trinoma, o sa SM kayo magkaklase, o doon kayo mag-field trip. So, ang sabi ng Presidente, Diyos ko, wala akong flexibility. Bawat kilos ko, inaano ko ng Supreme Court, ng Kongreso, ng civil society. Ngayon, we're talking of the national budget. National budget of expenditures, 2.6 trillion. One half of that is automatic appropriations. One half of that is lump sum, over which the President has full control. Now, he has also his very own office. Magkano ang budget niya for this year's kanyang office? 2.79 billion. Mayroon siyang intelligence fund, and we assume naman it is used intelligently. By the way, according to the code, the audit code, only the chair of the Commission on Audit can audit the intelligence funds. And everybody, nearly everybody, local governments of intelligence funds, mayors of intelligence funds. Sabi niya isang mayor sa akin, Madam, sabi niya, yung intelligence fund ko, can fund by the election. So you can imagine kung gaano malaki yan. May mga intelligence funds. Hindi yan ina-audit kasi it is so intelligent that only the chair of the Commission on Audit can audit it. And if you can imagine, of course, you have a wonderful chair of the Commission on Audit. Makayanan ba niyang pinahimay-himayin na lahat na sinacharge doon sa intelligence funds? I know one head of an institution na pagawa siya ng billing from intelligence funds. Tapos yung mga kapitero, ginawa niyang intelligence agents. Sinacharge doon. Tapos, minsan may nagpadala sa akin ng orchids, nagpo-briefing. Sabi ko, boy, ang mahal naman saan ito galing? The intelligence funds. Ayun. So, mayroong intelligence funds. May special purpose funds siya. At this time, it is 282 billion. So, anong klaseng flexibility ang hinahanap-hanap natin? Na kailangan ka pang mahupit, kailangan ka pang magtago sa vendors mo, kailangan mo pang bawasan yung allowance ng anak mo, kailangan mo pang bawasan yung allowance para sa libro at sa constitution dahil kailangan mo. Malaki, our president is the most powerful president, bar none, compared to many other developing countries. And also itong special purpose fund. This is 282 billion. If you have an Appropriations Act of more than 1 trillion, this is more than 20%. Saan ka nakakita na kung flexibility ay 20% of budget flexibility? Napakalawak na yung binibigay na flexibility sa ating executive scale. Next. Anong next defense? Ito. Laps na laps ko ito. Ito yung sinasabi ko kay Raisa. Pero isi-share ko ang part ito with Malo. Because Malo wrote a series. Oy, basahin niyo yung series niya, yung definition niya ng fiscal stimulus. No? Para sa akin tingin, yung benefits to the economy of the DAP, sinabi na din ito ni Harry, are a little bit overrated. Hindi ko na uulitin yung argumento namin sa World Bank report. Kasi ang World Bank report nagsasabi na yung increase which is attributed to the DAP is not sufficient even to reach the desired GDP goal. Dalawang quotations yan, sources sa World Bank. So, tama si Harry na kung may nagtulak sa ating ekonomiya, it is the entirety of the budget. And we must remember, ang GDP hindi lang trabaho ng government. No, Bisaya ako. Trabaho din yan ng private sector. Ang private sector nag-produce ng karamihang goods and services na kinakonsumo natin. Kasama din yan sa GDP. Kabuo ang ekonomiya. Hindi mo masasabi single-handedly napakalaking impact na DAP. Ano ba ang ibig sabihin natin? Very, very briefly, kasi si Malo, may magandang exposition, no? Na
Sabi doon sa budget circular, pinili sila because of the multiplier impact on the economy. So, ibig sabihin na kung may project ka na ginagastusan ng DAP, hindi lang ang effect, ang benefit niyan, gets na gets ito ng mga taga-econ, yung effects ng gastos na yan does not stop with the project. It triggers and it stimulates economic activity. Now, tanongin natin, sino ba ang nasa-stimulate ang DAP na yan? Paano yan nakaka-stimulate? Kung ba, bigyan mo ng Bank Central ng 30 billion, and I believe they need it. Because they're asking, it should be in the regular appropriations. Kasi pag ibigay mo yun sa Bank Central, kasama yun, that's an addition to the capitalization. It does not necessarily create jobs. But of course, it is good for the central bank. There is no objection to it. It's just that it should not be in the DAP. Tapos sinasabi, high impact, quick disbursing, socially responsive projects. Kaya nga kini-question natin, yung binigay natin sa OWA, no? 143 million yan. And in the PCIJ report, sabi ni Chairman Pulido Tan, hindi ko alam yan Akala ko, savings namin yan. Sabi din ni BIR, more than 700 billion binigay sa kanila, hindi ko alam na DAP pala yun. Sabi ng lahat ng congressman na bumoto sa pag-impeach ng Supreme Court Justice, hindi ko din alam yun. Ngayon, this is public administration. Ang tinuturo sa inyo, administration takes place within the context of culture. May kultura tayo, lalo na sa ating public officials. Pag magsasabi na, may pera tayo dyan, submit ka ng listahan, dali. Tanggap, hindi nagkatanong. Kasi ngayon, wala nagsasabi, basahin niyo yung PCIJ report, na interview, na nagsasabi na alam nila na DAP yun. Sinabi nila, hindi namin yan alam. Ganon, basta binigyan kami ng opportunity na yun, mag-identify ng projects. So, ganyan. Kaya kayo, mga leaders, di ba tinuturo ninyo, lalo na kayong mga girls? Di ba tinuro ng mga mami at daddy ninyo, pag mayroong stranger, kung mayroong kakilala, bigyan ka ng candy, di ba? Never accept candy from strangers. Never accept money. Don't go with strangers. Ngayon, mayroong nagsasabi sa'yo, eto 100 million, you just go along, and you are a senator to them. Tapos sa Congress pa, nakakatuwa sila kasi ako, nakikipagkada ako sa mga congressmen. Nag-away-away sila ngayon. Kasi sabi ng isang congressman, kano ba? Kasi ang standard rate nila, 10 million each. Eh ngayon, kano ka talaga ang tinagap mo? O di sabi na isa, teka muna, saan ba yun? Ayun siya nag-search. Akin, 25 million. Dinagalit siya, ikaw bakit ka 25? Ako 10 lamang. Oo, nagpare naman silang umoto para doon sa impeachment, no? So, kung tingnan natin, yung 116 projects, yun pa lang ang mayroong listahan. Pero yung sinasabi ngayon, more than 260 billion na ang sinabi during the hearing. So, 116 projects na 144 billion ang value. Sabi ng PCIJ, parang halo-halo, samot-samot. Iba't ibang klase. Tinignan ko mismo, mayroong mga expenditures na dapat halaga gastusin ng gobyerno. Pero hindi kailangan ilagay sa DAP. Dahil hindi naman sila quick response project. Halimbawa, yung pag-ayos ng hospital, more than 700 million for the heart center, for the lung center, or for the PCMC. I have no objection to that. We have been campaigning na dagdagan yung budget nila. Pero huwag naman ilagay sa DAP. Kasi yung sinasabi ko, yung mag-stimulate daw na economic activities, mag-create ng jobs even after. Yung sinasabi, multiplier effect. This is why roads are some of the best examples of a stimulus project. Kasi mag-build ka ng path, it has to be properly located. Kung yung isang kalsada, mag-lead one farming community, o one fisher for community, it leads to the town proper, it leads to the market, you are stimulating economic activity. You are stimulating business. But if your road leads from the hacienda with girlfriend
president to your hacienda and you're the only one who travels there by night para makita ni Mrs., then hanggang dyan lang. You cannot consider that a stimulus project. And therefore, it is necessary that we should review all the 144 the expenditures. At saka isasabihin natin, hindi naman kami nag-tax ng money. Sinagot ko na yun, no, na it does not mean na you are not guilty. Pero, tingnan natin, sasabihin natin, hoy, nag-build ako ng 100 million na building. Senador ako, nag-build ako ng 100 million na building. Di yan dumaan sa akin. Are you sure it really costs 100 million? Only go out and return it back. Kailangan at saka ang taong bayan lang makakalam yung kalsada ng build back. So, ayun. Next. Yung big ticket items, nasabi ko na yun sa Bangko Sentral, no objection to Bangko Sentral, pero yun ay sa Appropriations Act. Or ikukuha mo sa Special Purpose Fund, no, 46 billion in Special Purpose Funds for corporations alone. Tapos yung pag-upgrade ng ating malalaking health facility, 748 million, that should be in the DOH budget. That is being requested by the DOH. Pabalik-balik, year in and year out. Ngayon ilalagay nila sila para mag-stimulate ng economy. Okay. Kailangan kukunin yan sa SPF. Next. Mga few examples. Yung cross-border, sinabi na yan, paulit-ulit. Paborito natin yung e-library. Punta nga tayo sa e-library after this. Tingnan natin, mayroon ba mag-aaral doon? Saan? Mayroon bang nakaupo doon na talagang mag-aaral doon? Doon sa library na yan. Anong laman ng e-library na yan? Yung IT equipment for common assignment. Isa din magandang tingnan, yung sa ARMM, 8.6 billion pesos. Sa Cordillera People's Liberation Army, 1.5 billion. MNLF, 1.8 billion pesos. Hindi pa kasama yung peace process. Kailangan, tingnan natin kung ano yung mga economic stimulants doon na nangyari sa napakalaki. Halos 10 billion yan na more than 10 billion yung lahat-lahat na yan. Nagagalit yung iba, sinusulatan na nga ako. Ikaw diyan, palagi kang dadag ng dadag. Alam mo, importante yung project na funds na da. Walang some of the projects are really very important. Yung mga transportation, gusto ko yan. Because yung transportation, like yung train, it will stimulate economic activity kasi mga business people, magbibenta, magdala ng goods and services, lahat-lahat yan. Kikilos, no? Pero hindi naman yan ganun kalaki. Ang pinakamalaking single item is 17 billion for the congressmen, for the senators, and for local governments. And you know what that means. That is in the breakdown of PCIJ. That's the biggest item. No. Next. So, anong question? This is what I challenge you because you are students. You are students of UP. You are students of other schools. Some of you are taking public fiscal administration. Some of you are taking public finance in the School of Economics. Magtanong kayo dun sa 116 kasi yun lang ang available ngayon. Una, sino yung sponsors niya? Sino nag-identify yung mga projects niya? Sino yung beneficiaries? Because as pointed out kanina by our undergrad student, is that somewhere along the line, it's a concept which economists will easily understand. Then kita-kita mo doon sa budget circular, sabi, there will be no increase in the deficit. So ibig sabihin, same amount. So mayroon kang dinibag, mayroon kang set aside. Ang reason sinasabi mo ay mabagal, ang sinasabi mo ay hindi na umpisa agad. Pero so far, ang isang example na bibigay yung lately. But I am sure marami pa. Each time you say you build the 100 million pesos building somewhere, there's a province, there's a municipality, there is a barrio which did not get its school, which did not get its road, which did not get its health clinic dahil sila ay sinacrifice. So ano talagang tunay na basis dahil yung listahan does not say sino ang sponsor ng pagtanggal ng mga proyekto. So 1/2 lang ito. Ang sanay tayo sa mga half-half, bakit gano'n? Parang, sino ngayon sa itong series,
na yung Game of Thrones. Di ba yung bida doon, lang siya? Oo. Pero ang laki ng simpatya ng tao doon sa 100 tao, kaya wala akong may budget, di lang may detalye. Pero ngayon, wala akong kasi hindi natin alam sino ang tunay na nagtitulay. Okay? Sinabi ko na yun. And maybe you can research on that. Kasi hindi kaya yan ng social watch. You come from different districts. You ask your congressmen. You ask your mayors. Lambunan ka ba ng dam? Kung hindi ka lambunan ng dam, ano hindi pinatusan mo? May isa akong probinsya, pero hindi ko lang masasabi yung pangalan ng probinsya. 400 million, 900 million na-release ang SARO in less than a week. Di, pagkatanggap ng SARO, pagka-release ng SARO, nag-ano pa agad, enter into contracts for flood control, for flood reconstruction, 900 million. And this is not dated. In less than a week, nag-negative SARO, binawi yung 900 million. Kasi mali daw yun. There might be others, kasi saan nang nagaling yung 200 billion mo yan? When you only have the same 2.3 billion budget. Kasi you cannot increase the level of the deficit. No? Next. So mag-research kayo. Dagdagan natin kasi favorite example yung lady, kaya ayaw ko na decide yung 1 billion effort nila. The next question is, ito. This is good for you who are looking into the history of fiscal administration. It helps na matanda. Lola, nag-ikwento sa inyo din. Believe it or not, niwala ba kayo naabutan ko pa si President Marcos? So lahat ng presidente, naabutan ko. Sabi, lahat naman ng presidente, ginagawa naman nila yun, di ba? Bakit ako lang, na lahat ng presidente, hindi naman ginawa? Bakit ako? Sabi niya agad, si Eve kasi, sumunod lang ako kay Eve. Sabi naman ni Eve, si Serpent kasi, sumunod lang ako kay Serpent. O sino naman si Serpent? Sabi natin si Serpent kasi. Anyway, did the presidents do it? Let's start with Marcos. Sabihin natin na create niya yung siyang pinanggalingan puro-dulo nitong cross-border at saka yung pag-withdraw ng sale ng budget, etc. Nag-cross-border ba siya? Isipin ninyo, if you will recall, President Marcos was by his lonesome self. Sinarhan niya si legislature, sinarhan niya si Comelec, saan kayo sa tatawid? Tells me. Pero nandun yung provision na yan. No? So, mahirap mo yung i-improve. Now, let's go. Sino kung sunod ng presidente? Si Cory. Sinabi na ni Joker na talagang mayroon sila, hindi sila gumagamit nun. Yung budget kasi, alam mo, magkaiba yung reserve fund. Ito si Malu will also explain why the reserve fund is different from the DAP. Ang reserve fund, usually, you must remember, hindi ninyo yan masyadong ma-feel dahil baby pa kayo. Hindi pa kayo pinanganak. Nagliligawan pa yung mga lola-lola ninyo. Oh, at that time, grabe talaga ang deficit. Nag-debt crisis tayo. So sa isip palagi, sa likod nila, kailangan may reserva for crisis, hindi reserva para pang-stimulate. Sinset aside yan talaga yan. In case, in caso por caso, as they say in Spanish, na magkaroon, babalik ulit yung economic crisis. Kung mayroon man siya, I have no way of knowing kung mayroon siyang reserve fund si Cory, but it would be in that nature because he was very allergic to the idea of a fiscal crisis. Ang crisis kasi fiscal. Tayo naman, meron tayong fiscal crisis ngayon. Malaki naman ang growth natin. Wapat-wapo naman tayo. Open naman tayo. So, ano yung fiscal crisis natin? So, let's Cory. Let's go to Ramos. Si Ramos, ang klaro-klaro talaga nag-impound. Pero ang rason niya, and it is allowed in the General Appropriations Act, lahat ng General Appropriations Act, sabi, it is allowed in the event of impending budget crisis or fiscal crisis. Same rationale. Nag-series siya kasi, alam mo, bumangga siya, walked right into the Asian financial crisis. Hindi ninyo malalaman kung anong epekto niya. Hindi ninyo malalaman kung anong epekto ng global debt crisis. At talagang ayaw mo ng, palaging gusto mong handa ka. So it is for crisis. Several times, yung
Secretary of the Budget noon was Amy Bocolin. Hindi mo naman masasabi na si Amy Bocolin, taga dito din yun sa atin, taga BA, taga NCPAC din yun, na will be up to kung ano-ano dyan. Series yun, hanggang umabot ng more than 20% of the budgets were impounded. Because we were facing fiscal crisis. At that time, the accounts payable, alam ni Danny ito, Danny, at that time, hindi nababayaran ultimo accounts payable during the time of Ramos. And they have to collect the dividends of the government corporation in advance para magkuha sila ng maliit na surplus na 4 billion. Ang malaking debate yun. So that's Ramos. Now let's go to Erap Estrada. Erap Estrada was only 2 years. So hindi pa siya humantong sa ganung klaseng problema. And besides, he himself said, ayaw niya madadapa sa gap. Saka isang ugali, I can affirm it, tungkol sa public finance, nakikinig siya sa kanyang finance team. Saka ang experience ako personal kay Ben Joclo, grabe stricto. Saka kaya-kaya sabihan ng presidente. No? Let's go to GMA. This is where I believe there is a possibility. Kasi you have economic resiliency program o siya ang nag-invento ng stimulus fund. Kaya nga kami nga sa social watch, at sabi nga lang, sino kaya mag-stimulate dyan? Sino mag-stimulating dyan sa stimulus fund na 338 billion? Ang pagkakaiba lang niya is, alam mo wala ito sa all estimate. Ang ginawa niya, saan ko siya nagkuha ng pondo? Kumuha siya sa debt service, 50 billion. Kasi alam mo, yung sinasabi ko, taguan yung debt service because it's automatically appropriated. 50 billion sa debt service. Kumuha siya ng 110 billion from the financial institutions. Inuha niya lang sa kanila. At iba't-ibang mga, and then, linagay niya sa appropriations act. Put it in the budget. This economic resiliency fund. Ang question doon, as we have discussed this with Raisa, saan napunta yung 330 billion? No, how was it spent? At saka yun ang tinatanong palagi ng social watch. You must remember na natapos yung election period. Kasi 2010 yun yung economic resiliency program niya. Now, kung si GMA lang ang gumawa doon, aside from the other, sila lang dalawa ni President, di ba? Kasi inaamin naman ng President niya, gumawa sila ng gas. Si GMA may ERP. Possibly ako, I am very suspicious na may cross-border. Kasi pumili. Di ba? Sabi ni Jim, I'm sorry. Paano ginawa pa sa comment ba? So, at saka nakakita ako ng audit reports na may cross-border. Di ko lang maalaala kung saan ko dinagay yung report na yan. Anyway, so, di sila lang dalawa. Next, last. So, what are the alternatives to that? Sino ang nagpe-prepare ng budget, if you remember? Sino ang nag-propose ng budget? The executive. Nandoon, umpisa ka sa National Development Plan. The objective of which is poverty reduction. The budget is based on the National Development Plan. The plans and projects, have you ever seen the National Expenditure Program? Nakita ba ninyo? Punta kayo sa library. Ganyan kakapal. National Expenditure Program, budget for expenditures and sources of financing, ganyan din kakapal. Ang kapal-kapal, galing yan sa executive. So, sasabihin ko, put the cabinet into line. Kung mayroon magkukulang, don't defend them. Change them, possibly para mag-move yung mga projects na yan. Kung may problema sa mga bidding, ayusin ang procedure. Hindi ka mag-resort sa isang unconstitutional solution. Tapos, utilize existing items na hindi naman productive like the debt service na nandiyan lang yan, taguan lang yan para sa kung ano-anong expenditures. Utilize the lumps. The President's office is full of lumps. 282 billion. And sinasabi ko nga, in his own office, and plus the special purpose fund, which is more than 20% of the total
Ang sinasabi ko, hindi naman ganon kahirap ang panahon na kailangan ka pa maggawa ng something which is unconstitutional. And this is possibly going to be controversial. Next. So, ang tanong ko sa inyo, mga students of public administration, mga students of public finance and economics, mga taga-UP, isipin ninyo ba ng araw magiging cabinet members kayo, magiging advisors kayo, magiging magiging presidente kayo. Sa tingin ninyo, sa tinuro sa inyo ng mga teacher ninyo, sa dalawa nating kolehiyo, sa ating mga eskwelahan, would you defend the creation and the utilization of that? Sabihin natin kanina, isang bata nagtanong, give that a chance. But, tingnan mo ang ginawa ni what is attributed to Ramos. Ramos is said to have pushed the economy. Did he resort to that? I don't think so. And then, punta pa siya sa Asian economic crisis. Right smart talaga. Pumasok siya. Now, as students taking other courses, as I said, will you do? Kung kayo na, gawin ba ninyo yan? Gawin ba ninyo yan na labag sa tinuro sa inyo, na labag sa tinuro sa inyo na mag-umpisa tayo sa konstitusyon. Yan ako magtatapos. Maraming salamat.